Heto na mga kababayan ko, matindi ang pag-uusapan natin ngayon. First District Davao City Congressman Pulong Duterte nangangarap nga bang maging House Speaker ng bansang Pilipinas? Aba, yan ang pag-uusapan natin ngayon. Ngayon papasok na ang 20th Congress, mga kapatid, dahil usap-usapan sa social media ngayon ang tila ba gusto ata na maging House Speaker nito ni Pulong Duterte. At ito, ang pag-uusapan natin, kaya-kaya niyang gibain ang powerful and majority, one of the biggest majority party, mga kababayan ko, na lakas CMD, mga kababayan ko, sa loob ng Kongreso. Aba, pag-usapan natin yan, mga kababayan. Ito, panoorin ninyo. Matapos ang eleksyon, umuugo ang posibilidad ng pagpapalit ng liderato sa Kamara at Senado. Nakatutok si Jonathan Andal. Narinig niyo yan, ha? Pagpapalit ng liderato sa Kamara at Senado. Pero unahin natin yung Kamara, mga kapatid. Posible kaya ang tunggaliang Martin Romualdez at Pulong Duterte bilang House Speaker sa pagbubukas ng 20th Congress sa Hulyo? What do you think, mga kababayan ko, no? Sa tingin nyo ba, kakayanin kaya na manalo ni Pulong Duterte sa laban na ito if he is fighting for speakership kay Martin Romualdez na may powerful majority sa loob ng Kamara at gusto ata ni Pulong, mga kababayan ko, na maging House Speaker? Pag-usapan niya muna natin to. Ito ang video. Sabi ni Vice President Sara Duterte. Kapatid niya pala nagsabi. Tuloy. Napag-usapan nila ng kapatid na si third-termer Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte Last term pala. ang liderato ng Kamara. Sinabihan ko si Congressman Pulong. Sabi ko sa kanya, baka gusto mo lumaban ng speaker. Hindi man siya sumagot. Kasi nga naman, mga kababayan ko, if Pulong Duterte is running for House Speakership and third timer niya na, and this is the last term na ni Pulong Duterte na magiging kongresista ng 1st District ng Davao, mga kababayan ko, it's clear para sa akin, mga kababayan ko, klarong-klaro po ito para sa akin, ha, na kitang-kita niyo ho na kung susubukan niya mag-speakership, maaari lalaban siya. But the question is, kaya niyang banggain yung majority party o partido na nakapaloob sa loob ng Kamara, mga kababayan ko. Kung lalaban siya dyan, matatalo siya, sa 2028, hindi na siya makakalaban, mga kababayan ko. Bakit? Last term niya na bilang kongresista. So sa makatuwid, mga kababayan ko, mahirap maging House Speaker si Pulong. Tuloy. Ano na naman yung ambisyon ng kapatid niya? Hindi siya sumagot. Iniisip din niya siguro yung chances niya na manalo. Wag na umasa. Well, sinabi ko sa kanya, kung hindi ka manalo ng speaker, then kunin mo yung minority. Kunin niya yung minority, pwede. Wala akong candidate for speaker or for Senate President. Wala ding lumapit sa akin for speaker or for Senate President. Pero para sa akin, mahirap gibain si Martin Romualdez because Martin Romualdez have a a powerful majority which is lakas CMD, mga kababayan, di ba? tiwala ang mga kaalyado ni Speaker Martin Romualdez na mananatili siya sa pwesto. Correct. Sabi ni Deputy Speaker JJ Suarez, meron ng 240 na bagong halal na kongresista ang pumirma sa Manifesto of Support para kay Romualdez. Yung matatalo si Pulong. If Martin Romualdez win this balasahan sa loob ng Kamara, wala na makakatalo kay Martin. Kasi ang hirap talunin ng majority party, mga kababayan ko. Number one, hindi mo basta-bastang kayang kalantariin yan. Susubukan mong ligawan yan. Even former President Gloria Arroyo, hirap na hirap gibain yung liderato ni Martin Romualdez. Tapos sasalangan pa ni Pulong Duterte na out of bound kasi wala namang party na gusto sumuporta kay Pulong ngayon, mga kababayan ko. Unlike nung panahon ng tatay niya, mga kababayan ko, na hitik na hitik,
mga kababayan ko, ang suporta sa tatay niya kasi lahat talaga ng didikit doon maaambunan. Ang nangyayari ngayon, mga kababayan ko, sinusubukan, nagkakaroon ngayon ng conclusion sa loob ng Kongreso kung sino ba talaga ang pwedeng ipalit kay Martin Romualdez. Umuugong din sa usapin na to si Toby Tiangco ng Nabotas, mga kababayan ko. Maingay din yan na maaaring makalaban ni Martin Romualdez. But the powerful majority ng Congress, it's very hard na gibain ito, mga kababayan ko. Tuloy. Kung titignan natin sa numero at bilang pa lang, panalo na si Martin. Sigurado na po tayo na magpapatuloy si Speaker Martin Romualdez. Correct. Bilang Speaker ng Kongreso sa susunod na 3 taon. We're very confident with the support na pinakita ng mga partido. Ang mga pumirmang mambabatas galing daw sa 4 na malalaking partido. Yun. Ito yung 4 na malalaking partido. Ano to? National Unity Party, National Unity Party, Nationalist People's Coalition, Nationalist People's Coalition, Nationalista Party, Nationalista, Partido Federal ng Pilipinas, PFP, at ang partido ni Romualdez na Lakas CMD. Malakas to, mga kababayan ko, itong mga partido na to. Kasi kung itong 4 na partido na to ay makapaloob sa administrasyon ni Martin Romualdez, wala na, out of bounds si Pulong Duterte, even Toby Tiangco. Mga kababayan, tuloy. May mahigit 100 kongresista. Sumusuporta rin daw kay Speaker ang grupo ng mga party list sa Kamara. Party list system pa. Napaka-critical po yung susunod na 3 taon para sa ating bansa at napakahalaga na stable at nagkakaisa ang Kongreso behind our President Ferdinand Bongbong Marcos. Correct. Kasi dyan nakasalalay yung natin for the remaining 3 years of term ni President Marcos, mga kababayan ko, dyan nakasalalay yung mga magagawa pa niya. Kasi ganito yan. For example, palitan natin ng speaker yung kaloob ng Kamara. You think, mga kababayan ko, maipupush ni Presidente yung mga proyekto niya? Number 1, mga kababayan ko, pag hindi pa kaalyado ni BBM yung inupo mo dyan, walang mangyayari. Sample lang mga kababayan ko. Subukan ng Kamara na iboto si Pulong Duterte. So totoo lang, subukan nyo, mga kababayan ko, nang hindi magkandaletse-letse yung taon hindi magkandaletse-letse yung huling taon ni Pangulong Marcos. Of course, mga kababayan ko, Pulong Duterte, manalo yan, positive yan, mga kababayan ko. Ang mangyayari niyan, gigibain at maikipag-gibaan yan ng mga proyekto para sa gobyerno. Mga kapatid, of course, alam nyo naman ng mga Duterte, kilala nyo naman ng galawan na mga yan, mga kababayan ko, galaw makasarili. Diba? Hindi ako nagpo-promote ng sugal pero kumita ako ng ganito kalaking pera. Ano ang reason ko at ano ang dahilan nito? Ito, panoorin ninyo. Nais kong ipakilala sa inyo si Pocket Broker, isang online trading company na tiyak na hindi ka lolokohin. Marami nang umasenso gamit ang pagtitrade kaya naman gusto ko rin ituro sa iyo. Unang-una sa lahat, mag-register ko muna sa Pocket Broker. Gamitin mo ito, mga kapatid, at sundan mo ako. Gawin mo kaagad, ilagay mo kaagad ang iyong email address, yung pinaka-importanting email address mo. Dapat alam mo, kabisado mo at higit sa lahat, mga kapatid, kapag nasulat mo ng email address mo, huwag mo kakalimutan yung iyong special password. Okay? Sunod natin, special password mo. Ilagay mo na dyan ang special password mo. At higit sa lahat, mga kababayan, i-type mo na rin ang ating promo code 100KOY nang sa ganoon ay lagi kang makapanood ng ganitong video. Okay? 100KOY ang ating promo code. And ngayon naman ipapakita ko sa inyo kung paano ako mag-trade dito ngayon sa Pocket Broker. Mga kapatid, magpe-prediction lang ako na going up to. Ayan. Going up? Sige. Aantayin lang natin na dumating siya dun sa final line para makuha natin yung ating profit, mga kapatid. Pag nakuha na natin at tama yung prediction natin na mataas ang value ng trade natin, instant kagad ito na pera para sa atin. So nag-trade ako. Kita nyo naman kung gano'ng kalaki pera ko dito. Ito na. Konti na lang. Papasok na tayo. Income na to. Positive na to. Makukuha natin yung pataas. Boom! Ito na.
pataas nga mga kapatid, income kagad tayo mga kababayan ko. Ito lang yung platform na very easy to deposit at pwede mong gamitin lahat ito para makapag-deposit ka dito sa Pocket Broker. At ito yung pinaka the best part, pwede mo ma-withdraw ang inyong kinita na pera sa cryptocurrency, Paymaya, GCash at bank transfer. Yon ang pinakamahalaga doon mga kapatid. Kaya ano pang hinihintay mo? Tara, magpayaman na tayo. Diba? Yun ang gusto kong ipaalam dito. But the last 3 years ni President Marcos, like Congressman JJ Suarez said, mga kababayan ko, napakahalaga nito because this is the very important. Nagkakasundo dapat ang Kongreso at ang Pangulo at ang Senado. But suddenly mga kababayan ko, ang nagiging panggulo ngayon, mga kababayan ko, ang nagkakagulo, yung Senado at ang Kongreso ay nagkakaisa mga kababayan. Yan ang mapapansin nyo ngayon mga kababayan ko because that is really what happened right now mga kababayan. So ngayon, tatanungin ko po kayo mga kababayan ko. Sa short video na ito na inyong napanood, tanungin ko po kayo, pabor ba kayo na palitan na si House Speaker Martin Romualdez? Or gusto nyo na bang iupo si Toby Tiangco? O iupo nyo ba si Pulong Duterte? Please comment down below. But isa lang ang gusto kong sabihin sa lahat ng mamamayang Pilipino, mahalaga ang ginagawa at ang posisyon ng House Speaker natin na si Martin Romualdez. Like I said, Martin Romualdez is the gatekeeper papunta sa Malacanang. Kung gigibain mo man si Presidente Marcos, kay House Speaker ka muna dadaan. At tandaan nyo, mga kababayan ko, mahalagang nagkakaisa sila para sa taong bayan. Alright? Ako po si Biyahe ni Koy TV, mga kababayan ko. Maraming salamat at napanood mo tong video na to at umabot ka sa punto na ito. Naway sana'y huwag mong kalimutan na mag-follow, like, comment, share, and subscribe. Alright? Mga kapatid, maraming salamat po.